For today's video, magre-react ako dun sa pinaka nakakatawa and at the same time nakakainis na witness daw sa itong recent Blue Ribbon Committee on War on Illegal Drugs, EJK, EK. So sa hearing na to, ang daming nakakatawang witness. Di lang dito, maski dun sa dun sa Congress, dami din doon nakakatawa na witness. Pero itong witness na to, ito na siguro yung nakatawa siya at the same time nakakainis na witness. Basically, isa siyang pare na against doon sa war on drugs na nilaunch ni Duterte. So recently, gumawa ako ng video about drug war ni Duterte, which is eto. Anthony Taberna, pabor sa war on drugs ni Duterte. Sinabi ko dyan, gustong gusto ko yung ginawang war on drugs dati. Pabor na pabor ako doon. And wala akong pakialam sa sinasabi ng mga ng mga elites, yung opinion ng mga elites o yung mga nagpapaka-elite. Yung mga gwardyado yung bahay, gwardyado yung subdivision, hatid sundo ng private na sasakyan. Wala akong pakialam sa inyo, mga bugok. Magngaw-ngawan lang kayo dyan kasi kayo mga out of touch kayo eh. Hindi nyo alam yung feeling ng naglalakad, nagko-commute, dumadaan sa mga eskinita, okay? Umuwi sa mga barangay, hindi gwardyado. Hindi nyo na-experience yun, mga bugok. Kaya dyan lang kayo, mag-iyakan lang kayo dyan. Magpaka-feeling inosente na matatas yung moralidad nyo. Kwento nyo sa pagong, mga bugok. So balik tayo guys dito sa witness nila to na sa pananamit pa lang for sure na to eh. Parang pari to ng Katoliko eh, di ba? Yung mga ganyang pormahan. Na apparently etong pare na to gawa daw siya ng investigation. Kaya makikita nyo during his presentations or during his time na magsalita puro presentation about EJK yung ginawa niya. So apparently may time siya na gumawa ng ganito, no? Di ba ang mga paring ginagawa ng mga to, tumatanggap ng donation tapos nagpapakalat ng word of God, word of Jesus Christ. Nasa simbahan, ganun. Apparently, meron siyang time na gumawa ng investigation. So, naging siya, pari na investigador. So, of course, gagawa siya ng presentation na itong presentation na to, wala na to. Normal na to. Takal na ng magandang presentation kahit sino gumagawa ng ganito. EJK, EJK. Pero within this presentation, meron siyang nakakatawang sinabi. Around dito sa kanyang slide na to. So, pakinggan natin. Na itong sasabihin niya na to, ito yung reason bakit kapag nagsisimba ako, maminsan-minsan, di na ako nagdo-donate. Malay ko ba yung donation ko mapunta sa mga gantong klaseng pare mag-isip. Okay? Yung mga pare na yun, dami naman nagdo-donate na sa mga yan eh. Di ba? Sarap-sarap ng buhay ng mga yan eh. Isa rin yan sa mga out of touch sa mga nangyayari sa mga barangay kasi nasusobra na sila sa donation. Sarap-sarap ng buhay ng mga yan. May mga private cars na rin yung mga yan eh. Okay? Ba't ko alam? Kasi nung high school ako, sa Kristan ako eh. Yung pari namin dati doon, ganda-ganda ng sasakyan eh. Nung time na uso yung Pajero, yung bagong-bago pa lang, yung pari namin doon may ganun na eh. Nakainuman nga namin yun dati, one time eh. Okay? Anyways, tignan natin yung sasabihin nito, si Father. Si Father na anti-war on illegal drugs. Kasi may EJK based sa kanyang investigation. Let's go. Okay, so dito tayo sa slide na to kasi may nakatawa siyang sinabi dito. Talagang out of touch siya eh. Okay? Present to us, meron nakikitang shabu, Oh. 1 hanggang 3 sachet, kapiraso lang. Kapiraso. Pang mayaman, panggamit, at pambenta para maitawid ang pamilya. Hindi ko... Kita niyo yun? Pari yan ganun siya mag-isip. Wala siyang common sense, wala pa siyang moralidad. So sinabi niya yon. Mamaya babaliwanag ko kung bakit. So sabi niya, meron daw picture dito. Yung picture na yon, nahulian na malit lang naman daw na shabu. Panggamit. And yung sinabi niya? Pantawid. So pangkabuhayan. So siguro iniisip niya na yung mga drug pusher na yan, mga durugista,
kapag may droga sila and binebenta nila, some of it, pantawid lang daw nila ng buhay. Di ba? Napaka-ironic nung statement niya na yun, no? Ganito yan, pader. Makinig ka. Kasi yung narrative mo na yan, yan din yung narrative ng madaming mga elitist na hindi nag-iisip eh. So first, meron kang pusher or durugista. Okay, in most cases. Combination na yan eh. Kung pusher ka, nagda-drugs ka na rin eh. Sabi niya kanina, yung pusher daw na yon nakitaan ng maliit na sachet. Siguro pantawid niya daw, di ba? Pantawid buhay para magkapera. So, ikaw nag-iisip ka, maniniwala ka ba na isa lang yung nabentahan niya in the past? Malamang madami na yung nabentahan, okay? Na siguro nung nahuli, baka isa lang yung hawak-hawak niyan, pero madami na yung nabentahan in the past kasi nga yan yung hanap buhay nila eh. Pantawid nga eh, sabi mo eh. Pantawid buhay eh. So yung pusher na yan, nakaraming benta na yan sa ibang durugista. Okay? And ang isang durugista, di ba, once na nag-take ka na ng illegal substance, naging addict ka dyan, anong nangyayari sa pag-iisip, pag-utak? Nagiging bangag. Nagiging matapang sila. Okay? Hindi sila matino mag-isip. Especially kung nasa nasa desperate or alanganing sitwasyon. Therefore, yung mga durugista na yan, nagkakaroon yan ng mga victims. Gets mo ba yun, Father? Ewan ko ba't hindi ba tinuturo yung common sense sa seminaryo? Kaya nga sila tinatawag na illegal substance eh. Kasi nga, may epekto yan sa utak. Nakakabangag yan. Di ka marunong mag-isip ng tama, therefore nakakagawa ka ng mali. Kaya nga, for every criminal, malaki yung chance mga durugista lagi yung mga yan eh. E yung mga durugista na yan, kapag bumiktima, hindi lang basta isa. Madami silang binibiktima. Gets mo ba yon? In most cases, yung mga durugista na yan, madami silang binibiktima paulit-ulit. Kasi nga, matatapang sila. Ba't sila matatapang mang biktima? Kasi nga, mga bangag, hindi nag-iisip. Ano bang mahirap intindihin doon, ha, Pader? Yung mga binibiktima ng mga yan, yung mga normal na tao, yung mga walang kalaban-laban. Yung mga wala naman silang ginagawang masama, naghahanap buhay, naglalakad lang dyan. Pero dahil nakakapagsalubong sila ng mga durugista, napagtritripan sila, nagiging biktima sila ng krimen. Imagine, etong durugista na to, i-multiply mo yan sa madaming durugista na napagbentahan nung sinasabi mong pantawid lang. Diba? Imagine, ilan yung nagagawang biktima ng mga yan, kaya doon nga tumataas yung krimen eh. Kapag madaming addict sa isang lugar, tumataas yung krimen. Di yun rocket science. Hindi yun mahirap intindihin, Pader. Ayan, hanggang sa kumakalat ng kumakalat yan, hanggang sa maging epidemic. Lahat na magiging durugista, magiging narco state na ang Pilipinas. So ba't sila dumadami, ba't sila tumatapang na maging durugista? Kasi siguro, yung iba dyan, nakakita sila na makagaya mong konsintidor, okay? Di lang naman malit lang pantawid buhay, no? So yung simpleng pantawid buhay, ng mga durugista, ng mga pusher, yung sinasabi mong simpleng pantawid buhay, nagkakaroon yan ng madaming biktima. Ito yung hindi nyo mga ina-address eh, yung mga victim eh. Puro kayo puro kayo focus sa mga durugista ng kunyari, EJK. Yan yung issue nyo, Pader, and lahat ng mga bugok na elitista dyan. Kasi never kayo nag-focus sa mga victim. Ang focus nyo lagi is yung possible na EJK, mga durugista, mga visit na yan. For every pusher or durugista na nagbebenta ng drugs na sinasabi pantawid buhay, nakakasira yan ng madaming tao, madaming pamilya na yan. Yung epekto yan, nagkakaskade, nagko-compound hanggang sa hindi na siya makontrol. Ibig sabihin, di ba, Pader ka man din, may out of touch ka sa tunay na sitwasyon. And may ka mag-isip, okay? Kulang-kulang ka sa common sense. So, ba't kaya kulang-kulang to sa common sense? Continue natin to. Ito po
sinasang-ayunan ang mga adik Mm. sa dahilang 15 taon din akong gumamit. Oh, di ba? Kaya ko po pinasok ang ganitong pagtatanggol sa mga inakasuhan. Kaya pala siguro kulang-kulang sa common sense si Father kasi 15 years siyang nagbatak. Adik. Buti nakapasa ka sa seminarista, okay? Buti tinatanggap ka sa mga seminaryo. Yun yung nakakatawa dun eh. Kaya siguro nabawasan sa common sense eh. 15 years ka ba namang nag-a-addict dyan? Na adik, naniniwala ako may pag-asa sila. Paano? Hindi dapat paslangin o pasabugin ang bungo. Eh, binigyan nga sila ng pagkakataon na sumuko eh. Di ba? Nakailang warning si Duterte dati. Ano bang mahirap intindihin doon? Kaya nga, pag tinignan mo yung mga headline dati, ang daming sumusukong adik. Nagsukuan sila kasi takot silang madamay. Eh kung matigas yung ulo, nag-adik pa rin, naging tulak pa rin, sa tingin mo may pag-asa pa yung mga ganon? Eh choice na nga nila yung mag-adik-adik eh. Kasi nga, pag masyado kang nalulong sa droga, di ba? Nagkakaroon niya ng permanent damage sa utak eh. Kaya nga, illegal substance siya eh. Kakaroon siya ng damage sa utak to the point na hindi ka na functional sa isang society. Gets mo yun, Father? Eh kaya ka nga ganyan ngayon eh. Nabawasan ng common sense kasi siguro nagbatak ka ng 15 years. Imagine that. Pangalawang bagay na nakikita ay ang revolver. Meron mga patunay na ang Eh, revolver ayun ay lang. So, yung iba dito. Aldrin Pineda. Families. Puro na lang to. Puro Kailan propaganda. Na yung mga propaganda na hindi na yan bago. Dahil ng ganyan nung mga nakaraan. Even nung kasagsagan ng war on drugs, puro propaganda. EJK. Ang point doon, Father, hindi lahat ng addict kayang magbagong buhay. Kasi nga, nasira yung utak nila eh. Once na nasira yung utak mo, talagang mahirap magbagong buhay. Yan ang nagagawa ng droga. Kaya nga nilaunch yung war on drugs para bigyan ng takot yung mga tao na wag nyo nang subukan mag-addict. Wag nyo nang subukan magtulak ng droga. Ganon yon, Father. Anyways, ayun lang for today's video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.